Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. Paglasing ako, talagang tamang manyak ako. Paano masabi? Akala mo si Thanos ang pinakamalakas sa Pinas. May mas malakas pa at hindi kailangan ng Infinity Stones. At sa video na ito, alamin natin kung sino ang top 10 most powerful funny criminals in the Philippines. Hi, ako nga pala si Kuya Exam. Gumagawa ko ng top 10 funny videos na nakakaaliw panoorin. Ang pangsampu sa ating listahan ay hindi ordinaryo. Isang call center agent na sa likod ng headset ay nagtatago ang isang henyo. Siya ang the advanced thinker. Gamit ang kanyang brilliant mind, kaya niyang baguhin ang takbo ng laro at kapalaran ng marami. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. How much is the land area of Antipolo unused? Good for farming of marijuana. Maybe I can change the Philippines, like run for politics. Ang 9th place sa ating listahan ay ang walang kamatayang paano mo nasabi, aka The Questioner. Maaring mahina ang kanyang offense power, pero sa depensa, walang tatalo. Isang tanong lang niya, bagsak ang kalaban. Paano masabi? Sa pamamagitan nito, ang kanyang defense power ay nagiging opensa na rin sa pamamagitan ng pagsangga sa mga atake ng mga kalaban. So hindi ikaw ang sumaksak. Linawin na natin, hindi ikaw ang sumaksak. Eh, paano ko naman aminin yun? So nagsinungaling ka na hindi ka ikaw. Nagsinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasasaktan na po ako. Tingnan mo. O yan. Ang pangwalo sa ating listahan ay ang nag-iisang baligtad ang talim, kilala sa alias na Batusagi. Hindi man humihiwa ang espada, humihiwa naman sa kaba ang presensya. Isang maling galaw mo lang, game over ka na agad. Hindi, baliktad yung baliktad. Baliktad. Nakabaliktad! Baliktad. So nanakot ka Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. Yung CCTV talaga tinagayo, no? Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Ang pang-7 pwesto sa ating listahan ay ang misteryosong nilalang na laging may sagot na. No comment na ako dyan. Kilala bilang The Honest Killer. Tahimik lang, pero isang linya lang. Tapos ang usapan, walang paliwanag. Diretso ang resulta. Ate, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Ako pumatay! Pumupunta siya agad sa pulisya upang aminin ang kanyang kasalanan. Malaking dapat iimbestiga sa akin. Inaamin ko na, ako pumatay. Ang panganim sa ating listahan ay ang hindi mo pa rin alam kung saan lulutang. Siya ang bukas na lang ako magbago, aka The Tomorrow Man. Hindi natin alam ang powers niya kasi bukas pa natin malalaman. Maghanda lang. Magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, sa mga... Balak naman daw niyang magbago. Ang kaso, Magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, sa mga... Pwede iwasan, kaya lang minsan may mga kaibigan na hindi mo mahindian. Ang panglima sa ating listahan ay walang takot kahit sino. Siya ang hinamon niya ang presidente aka the presidential gunner o hinamon niya si Duterte. Pero relax lang, draw lang gamit ang gun, walang bullets. Kakaibang tapang, kakaibang estilo. Ito, Duterte, mag-draw tayo. Walang problema. Ba't ako matatakot? Ako nahuli dahil lasing ako. Dahil sa kasalanan ko, nagpaputok ano ng baril. Ito, nahuli ako. Saan galing yung baril mo? Ay, binili ko. Bakit? Alam nga naman, hindi lisensyado yan. Galing yan sa illegal. Ang pangapat sa ating listahan ay kilala sa kanyang kakaibang panlasa. Siya ang ayaw ko sa cup noodles, aka si Bulalord. Hindi siya basta-basta, serban siya ng bulalo, pero sa huli, noodles lang pala. Bulalo ang nagpapalakas sa kanya, ngunit ang kanyang kahinaan ay cup noodles. Gusto ko lang malaman, ang order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan cup noodles? Bakit ko babayaran yung cup noodles? Pare ang bulalo, mga buto-buto, may laman. Pare, sinusutot ang bulalo, pare. Ang cup noodles, pare, noodles. Noodles, pare. Bigyan yung cup noodles. Saan yung po iba? Bigyan yung cup noodles ko kung paano susututin yung cup. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang nilalang na hindi pwedeng gambalain kailanman. Siya si wag mo akong istorbohin. Akiap, the sleep faker. Ate! Ba't ang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious. Kapag sinabi niyang tulog siya, tulog talaga siya kahit gising. Isang istorbo mo lang, magigising ang tunay niyang galit. Siyo. At ang batang kalong ng babae.
Naawa na lang ang mga parak at binigyan sila ng tinapay. Inutusan na rin nila ang driver na ihatid sa barangay ang mag-ina. Pero pagdating sa opisina ng barangay 70, tumanggi ang tanod ng kupkupi ng mag-ina. Hindi namin sakop yan. Sakop namin yan. Pwede namin kasi kasenso. Dadali namin sa kabila yan. Mismo sa bahay lakap yan. Ang pangalawa sa ating listahan, siya ang may kamanghamanghang kamay. Siya ang Demonyo Move, aka The Demon Hands. Hindi mo alam kung anong gagawin niya. Basta kumilos lang ang kamay niya, game over na ang kalaban. Misteryoso, malupit at nakakatakot. Pero nakakatawa din. Siguro, umiral siguro yung kademonyo ng aking kamay. Gumalaw. Sa kanyang taglay na kapangyarihan, ang kanyang kamay ay kusang gumagalaw kapag nasa liban ito ng demonyo. Umiral siguro yung kademonyo ng aking kamay. Gumalaw. Aamin din naman ako. Wala naman tao na hindi perfecto eh. Bago natin ipakita ang top 1 most powerful criminal in the Philippines, recap muna tayo. 10. The Advanced Thinker. 9. The Questioner. 8. Baligtad ang talim batasay. 7. A no comment na ako dyan, The Honest Killer. 6. Bukas na lang ako magbago, The Tomorrow Man. 5. Hinamon niya ang presidente, The Presidential Gunner. 4. Ayaw ko sa cup noodles, Bulalord. 3. Wag mo akong isturbohin, The Sleep Faker. 2. Demonyo Move, The Demon Hands. And now, this world shall know pain. Ang pinakamakapangyarihang kriminal sa Pilipinas ay walang iba kundi si The Finisher. Sumuko siya sa pulis pero hindi dahil natakot kundi dahil ayaw niyang maglaho pag si President Duterte nang nakaupo. Hey guys, look at this. Finish him! The Finisher! Ngayon, pinasok ko yung bahay, kinuha ko ng kutsilyo sa kusina, naganap ako ng kutsilyo. Push! Sabi ko, pag hindi ka sasaksak ko sa ito, papatayin kita. Di na raw kasi nga matiis ang tawag ng laman, kaya pinasok ang bahay. Paglasing ako, talagang tamang manyak ako eh. Talagang hobby ko, mang-rape talaga, man-rape. Swerte pa ako, kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Finish na. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kung lang ako.